Mga pinanggada ko mga keksunan malipanaw sab nga pagpakiguban kaniyong tanan karon ning langyok usab nitong tulumanon tingog sa paglaom. Kumusta kaninyo sa tibuok kapubudan sa Kabisayan ug Mindanao nga walay undang nagsubaybayan ning atong broadcast dinhi sa radyo. Malipayong pagpaminaw usbon ko sa tulumanong tingog sa paglaom special edition nga magatagi kini sa pulong sa Dios kanahanay kini pinagi sa Sabbath School Quarterly Lesson nga naplaster kini pinagi sa Sabbath School Department of the General Conference of the Seventh-day Adventist Church. Ang atong suhito karon mga pinangga kung mga kaigsunan nagkanayon kini, Jesus the perfect sacrifice. Si Kristo, si Jesus, ngao ang hingpit nga halad. Higala sa mga pinangga kung mga kaigsunan, lesson 9 kini sa dipatabo padayon sunahan, ato kini patilawad ako sa kapag-ampo. Dalaygon ug balaan namo ka Dios nga ikaw sa kitasan sa mga langit, daghang salamat Ginoo sa panalangin sa pagpakiguban mo kanamo, dalaygon ikaw sa walay katapusan nga nagabubo sa imong grasya ug kaluoy sa tanang mga kapamilyag kaigsunan, kahigalaan mga GDL kon group discussion leaders, mga Sabbath School class members ug sa tanang mga magbubuhat nimo sa tibok naw sa yuta ug sa tanang mga katawhan nga nagsimba kanimo sa adlaw ipupula ikaw magapralangin kanila. Amahan, pasilwa kami sa mga sala. Salamat sa pagdungog mo sa mga pag-ampo. Kaalam nga langit nun, ihatag mo ka namang tanan aron masabta na mo imong pulong o ikaw magatambal, mag-aayo sa tanang mga nagbalatian karon. Kining tanan na magilauman nga madawat pinagi. Sa ngalan ni Jesucristo nga amo maduluwas. Amen. Okay mga pinangga kong mga kaigsunan, sa lipat na mo pa dayon gusto na ko ipibalukan ninyo nga karong Sabado kauban ko ninyo dinhi sa Seventh-day Adventist Church Datagan, Pagadian City alang sa ka Special Sabbath Fellowship. So gidapit ang tanan, tibuok Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Sibugay Province, o yung manusab sa Lanao del Norte, Lanao del Sur, o sa ato mga kaigsunan sa Maguindanao. Salamat kayo mga kapamilya sa inyong pagtambong dinhi sa Seventh-day Adventist Church Datagan, Pagadian City. Okay, ang atong suhito usbon ko kanayon kini Jesus the perfect sacrifice. Lesson number 9 usbon ko. Ang atong memory text makita nato kini sa Hebrews chapter 10 verse 14. Nagkanayon, for by one offering he has perfected forever those who are being sanctified. Pinagi sa lamang kapaghalad iyang gihingpit sa walay katapusan ang tanan nga mga nangabalaan. Higalag mga pinanggana ko mga kaigsunan o mga kapamilya nga nagpaminaw karon, ang idea sa usa ka tawo nga nakaplagan nga usa ka makasasala nga gisalang diha sa cross mao'y ginasimba isip Dios kay ang usa ka makasasala kaniadto mga kaigsunan sumala sa nasabtan basta makasasala isalang gyud sa cross. One thing that the people cannot accept is the one who was alleged to be sinner was worship, is now worship in our time today. So layo kayo sa pagpanglantaw sa mga katawhan labi na gyud sa Roman literature. Dili nila masabtan mga kaigsunan, how can it be? Unsaon man na nga usa ka tawong makasasala nga gilansang sa krus, nahimo naman hinuong ginasimba sa mga tawo, and he is called God. Kitawag siya nga Dios. The fact, ang tawo nga malansang sa krus tinunglo, ang tawo nga nalansang sa krus usa ka makasasala. Higalag mga pinangga ko mga kaigsunan, kung unsa may mga symbolism nga nagakahitabo sa nakaringlaing mga sikta o sektor sa atong kapanahon karon, but for the Christian, the cross is the highest symbol. Ang cross mga pinangga kong kaigsunan mao'y pinakasimbolo sa gahom sa Dios. Ang kaasuyan sa cross according to 1 Corinthians chapter 1 verse 18 matud pa, for the word of the cross is folly to those who are perishing, but for us who are being saved, it is the power of God. Ang pulong sa Dios, ang mensahe sa Dios diha sa cross mga kaigsunan. Ang mensahe sa cross alang sa mga ginalaglag kabuangan kini. Pero para sa mga taong ginaluwas, this is the wisdom and the power of God. Higalag mga pinangga ko mga kaigsunan atong pagatunan dinhi karon ug atong pagadugukan sa atong pagtuon sa atong leksyon nga nganong do na may sakripisyo, nganong kinahanglan ang halad. Ngano man o kanus agi kinahanglan ang halad og unsa may halad nga gi-offer ni Kristo para kanato. Og unsa may role ni Jesus Christ isip sakripisyo sa atong kapanahon karon. Higalag mga pinangga ko mga kaigsunan, ang Dios may nagtudlo dito pa sa tanaman sa Eden. Nga dunay paghalad sa mananap ko dunay makasasala. Pero kini nga paghalad mga kaigsunan tungod kay mga katawhan sa Israel na bilanggo man dito sa Ehipto, na wala kini nga practices nila mga pinangga ko mga kaigsunan, and was restored into the wilderness.
Sa wa pa kini ma-restore mga kaigsunan, mikuyanap kini sa tanang mga katawhan sa mga pagan world. Garin ang mga pagano nito mga tungura ni sikat sa ilahang pamaagi nga kung dunay makasala mga pinangga kung mga kaigsunan, lukaton kini pinagi sa pagpakamatay o sa kakarnero o sa kahalad o uban pa patuluan og dugo mga pinangga kung mga kaigsunan. Almost it was to be understood that this practice asa kani paghalad og mananap pagpaula og dugo became usa ka pagan practice. Pero mga pinangga kung mga kaigsunan, si Kristo kung unsa man ang kahulugan sa mga other worlds, other cultures, other religious beliefs, ang ilang pagpaula og dugo sa makasala. But according to the principle of Jesus Christ, dinhi ato masabtan mga kaigsunan sumala sa balaang kasulatan og unsa po'y kahulugan nganong magpaula og dugo sumala sa balaang kasulatan. Higalag mga pinangga kung mga kaigsunan, why were sacrifice needed? Nganong gikinahanglan man ang sakripisyo? Sa Hebrehanon Kapitulo 9, versikulo 15, mga pinangga na kung mga kaigsunan, matod pa ni San Pablo, nagkanayon, and for this reason, He is the mediator of the new covenant by means of death for the redemption of the transgressions under the first covenant, that those who are called by may receive the promise of the eternal inheritance. So ang kamatayon ni Kristo, ang pag-ula og dugo ni Kristo dito sa Kalbaryo sa krus kay galaan, mao ang pagbayad sa sala sa mga tawo nga nakalapas sa maong mga pagsinaaray sumala pa sa nahimo sa kagahapon o kaniadto. May nga manusab sa mga pagan world, mga higala sa ilang practice, kung doon na may makalapas sa ilang saad, paagasan ng dugo, and that is the death. Pero ang mupaagas og dugo, dili kay someone will die for the sinner or the transgressor of the oath, pero ang mupaagas, kadtog yung mismong nakasala. Kung kinsa may nakasala sa pagsinaaray kaniadto mga kaigsunan, sumala sa mga pagano, maugay pagapatyon, but different to the part of the Christians. Ang nagpakamatay si Jesus Christ, and it's not the one who becomes a sinner. So dinhi ato masabtan mga kaigsunan, for example, ngano man nga sa ancient time, sa ngano man mga higala nga kung ang gimension man gyud nga nakasala sa sumala sa karaan nga panagsinaaray kon covenant. For example, when God made a covenant with Abraham, ang ceremony mga kaigsunan involved cutting of animals in half. Then the parties would walk between the parts of an acknowledgement nga diadto mga mananap mga higala nagrepresentar sa kapadulngan, sa kabahin, sa covenant. Apan ang importante nini, ang Dios may higala nagalakaw taliwala sa mga mananap nga gihalad according to the understanding why God instructed Abraham nga kung makasala maghalad siya kanang mananap nga iyang tungaon. Now, atong masabtan din hikaron mga pinangga na kong mga naminaw nga ang sakripisyo nga gihimo sa Dios. Sumala sa Hebrews 10 verse 10, by that will we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once and for all. So ang sakripisyo nga gihimo sa Dios mahigala sumala pa sa Hebrews chapter 10 verse 10, mao nga kitang tanan mabalaan kita pinagi sa paghalad. Ang katong mga mananap nga gihalad kaniadto nagkahulugan katong forgiveness, gratitude o kini kanahimong kabahin sa covenant, agreement of two parties, but pasabot ang covenant. Pero splitting the sacrificed animals in half was an old covenant tradition. Kining pagtunga og mananap manghigala para ihalad kini karaan na siya, ga tradisyon na siya. Kanang half din bot pasabot were placed on the ground. Sumala pa si Genesis chapter 15 verses 9 and 10. Ang katunga po higala had to walk between them. Okay? Now, kini ginahimo kini siya ni Abraham sa usa ka reverent kaayo nga pagkahimo taliwala sa duha ka natunga nga mananap, sa duha ka tunga sa mananap nga diin usa ka solemni kini nga pagkigsaan ngadto sa Dios sa usa ka matinud-anon nga paghalad, pagkamatinumanon. Busa ang Dios mahigala the same nag-ratify sa maong covenant. Ang punto atong pagtunga sa mananap mga higala was the shedding of the blood. So it's not the parting of the two, it's not parting into two halves sa mananap, but it is on the shedding of the blood. So the blood is the emphasis there. Ang dugo mga higala mao'y gi-emphasize ni atong tungura. Now, when will sacrifice necessary? Nganong gikinahanglan o kanus aman gikinahanglan ang paghalad mga pinangga kung mga kaigsunan?
Atong masabtan ug atong hibaluan kini nga sumala pa sa Hebrews chapter 9 verse 14. How much more shall be the blood of Christ, who through the eternal Spirit offers himself without spot to God, cleanse your conscience from dead works to serve the living God. So, batud pa mga kaigsunan, how much more shall the blood of Christ? So, unsa pa kabililhon man, noong sa kabililhon ang dugo ni Kristo, kumparar sa mga karnero, nga dugo sa mga karnero, mga kaigsunan. So, nga kinsa nga ngadto sa walay katapusang espiritu, naghalad siyang kaugalingon nga walay ikasaway, baputli, limpyo, malinis ang konsensya gikan sa mga patay nga magbinuhatan aron sa pagserbi sa matuod nga Dios. Higalag mga pinangga kung makikson, doon ay mga different types of sacrifices offered as offerings in the sanctuary depending on the purpose. Doon ay gitawag may higalag Holocaust offering. O sana siya ka fully consumed nga halad, ut-uton yun na siya tanan dito. No, sudugon yun na siya tanan. That represents the life, the presence of Jesus Christ, nga naut-ut yun ang iyang kinabuhi tungod og alang kanimog kanako. Doon na po gitawag o grain offering, a gift of gratitude for God's provision. It represented Jesus as the bread of life. Siya ang grain nga gihimong bread, mga higala. Now, another offering was called peace offering. It implies a joyful communal meal with family. O sa ka peace offering nga diin gisaluhan sa matag panimalay, it represented Jesus as our peace. Jesus also invited us to eat His body and drink His blood. Sumala pa sa John chapter 6 verse 54. So, dapat gitawag og sin offering, nagahatag kini siyang pagtabon sa sala, nagsimbolo kana ni Kristo nga moay nagaluwas kanimo kanako nga nagapaselo sa tong mga sala. Doon na po gitawag may higala og guilt offering. O sa ka offering kini bayad sa guilt kun sa sala nga naga-provide kini kapasaluan kadiin mao ni ang mo repair o mo restitute kung gikinahanglan sa atong pagkinabuhi. So, dinhi mga pinangga na mga kaigsunan, ato nasabtan nga kanang tanan nga mga klase-klaseng mga offerings nga gitudlo sa Dios dito sa mga katawhan sa Israel, tanan nagsimbolo, naghulandigway, naglantaw sa umalabot nga mao si Jesus Christ. So why we need a sacrifice? Why we need an offering? Why? In order for us to be repaired and to be restituted. Aron kita mabag-o o kita mapasig-uli ngadto sa atong Dios. Now, unsa may gihalad ni Kristo nga halad para kanimo kanako kaigsuonan? Sa Hebrews chapter 7 verse 25 sa New International Version, matud pa, unlike the other high priest, he does not need to offer sacrifices day after day, first for his own sins, and then for the sins of the people. He sacrificed for their sins once for all. He offered himself. Matud pa mga kaigsuonan, dili parehas ubang mga pari or mga labang pari nga wala magkinahanglan og sacrifice kada adlaw apan para sa ilahang kaugalingong sala, apan sa sala sa mga tao. Si Kristo dili pareha sa mga high priest nga naghalad para sa ilang mga sala. Si Kristo lahi, ang iyang gihalad, iyang kaugalingon dili para sa iyang sala, kundi para sa mga sala sa mga katawhan. So that's make the sacrifice of Jesus better than the old covenant. Siya naghalad sa iya para sa sala sa mga katawhan once and for all, nga iyang gihalad ang iyang kaugalingon. Subot pasabot mga kaigsuonan, ang halad, ang sakripisyo ni Kristo, ang iyang kaugalingon, ang iyang lawas, ang iyang dugo, iyang kinabuhi, iyang gihalad, kana nakapalimpyo sa atong konsensya, kana nagakuha sa atong mga sala, kana nagababalaan kanato, kana ang epekto ni ana dili matugkad, nagahimo kanatong hingpit og nagahimo kanato nga makakabot kita sa pagpaduol ngadto sa atong Dios. Pinaagis ang halad sa dugo og lawas og tibok niyang kinabuhi, nahimo siya nga example alang kanato sa pagpangalagad aron kita usab magalakaw kauban kaniya. So dinhi ato masabtan mga pinangga na ko mga kaigsuonan nga the rule of Jesus' sacrifice today, ang rule ni sa sakripisyo or halad ni Kristo sa atong panahon karon mga kaigsuonan. For Christ has not entered into the place made of hands, which are copies of the true, but into heaven himself, now to appear in the presence of God for us. Hebrews 9 verse 24. So,
Ang ministry ang si Kristo mga kaigsuonan, wala siya nisulod sa mga dapit nga hinimog kamot. So meaning wala na siya dito sa earthly sanctuary, naa na siya sa heavenly sanctuary. Nga katong earthly sanctuary, kopya lang to siya sa tinud-anay nga naa sa langit. Now, mipakita sa diha sa presensya sa tubangan sa Dios. Ang ministeryo sa yutan-ong pari mga higala, wala matapos dinha sa mga mananap nga gihalad. So sulusamang paagi, ang ministeryo ni Kristo wala matapos dito nga siya nagpakamatay sa krus. Mipadayon ka na hangtod dito sa holy place, hangtod dito sa most holy place sa heavenly sanctuary. Nipadayon ka na. Kini nga kategorya mga kaigsunan nagdepende kini. Nagdepende kini sa sala sa usa ka tawo nga diin sama sa usa ka pari sa dinhi paning kalibutan na ang sala sa tawo nga iyang gipadala ngadto sa karnero by the blood of the lamb dito paingon sa most holy place nga diin dito ang mercy seat, dito ang lingkuranan sa kaluoy sa Dios, dito isablig sa ato pa ang sala sa tawo nga iyang gikumpisal mga kaigsunan nadala ngadto sa atubangan sa presensya sa Dios by the blood. So ang makapadala kanato ngadto sa trono sa Dios sa atong mga sala mga kaigsunan nga atong ginapangayuag pasaylo by the blood of Jesus Christ. Kay si Kristo mao ato ang manlalaban o siyang naghatag kanatong piyansa ang iyang dugo. Usbon ko, ang mga tao kanito sa Old Testament, ang ilahang sala nakaabot sa most holy place, nga diin to ang presensya sa Dios, by the blood of the animal, nagrepresent kato sa dugo ni Kristo nga maupoy magahatod sa atong mga sala paingon dito sa most holy place, sa presensya sa Dios, para mapasaylo po ang atong mga sala. Dinhi ato makit-an mga kaigsunan sa Day of Atonement sa once a year. Sa Day of Atonement, the sanctuary, pagalimpyuhan siya, sumala pa sa Leviticus 16. Pagalimpyuhan ang earthly sanctuary. The same with the heavenly sanctuary. Ang heavenly sanctuary, sumala pa sa prophecy sa Daniel chapter 2 chapter 8 verse 14, 2,300 days, years in the prophecy. Gadiin, by the year 1844, mao ang pag-cleansing of the sanctuary. So buti pasabot mga kaigsunan para sa mga taga-katawhan dito sa Kamingawan. The cleansing of the sanctuary represents the judgment. Sa ato pa ang heavenly sanctuary nga hinluan sa 1844, nagsimbolo po sa pagsugod sa judgment, sa investigative judgment. And until now, nagapadayon ang investigative judgment. So the work sa panahon sa investigative judgment, we have nothing to worry because nagpadayon ang intercessory work ni Jesus Christ. Nagpadayon niya paglaban sa atong mga sala, mudawat o kapasayloan sa mga sala. Samtang nagalimpyo, balik ta sa earthly sanctuary mga higala, samtang nagalimpyo ang labang pari sa most holy place, padayon ang paghalad. Pero mahuman naganiglimpyo ang high priest mga higala sa most holy place, undang na ang pagdawat og halad. The same in the heavenly sanctuary. Nagtudlo sa malabot nga mitabo sa heavenly sanctuary. Sa heavenly sanctuary, nag-start ang cleansing of the sanctuary sa 1844. Hangtod karon nagpadayon. In other words, the investigative judgment is going on until now today. Pero kung matapos na ang investigative judgment, mga kaigsunan, within the investigative judgment, within the cleansing of the sanctuary, representing the investigative judgment, nagpadayon ang intercessory work. Magpadayon ang pagdawat sa Diyos o pagpangayog pasaylo sa mga tao. Pero kung matapos na ang cleansing of the sanctuary, that represents the end of the investigative judgment, masirado ang kaluwasan. Pag sirado sa kaluwasan higala, diha na dili na mudawat og halad. So wala na halad mga kaigsunan. Sukad si Kristo mikayab ngadto sa langit, nagpadayon sa intercessory work, dito sa heavenly sanctuary, at the same time nagpadayon siya sa pagpanglimpyo sa most holy place, that nagkandak siya og gitawag og investigative judgment. So, mga higala, karon sa atong panahon karon, samtang gaatubang ta karon sa kining gitawag og cleansing of the sanctuary in heaven that represents the investigative judgments. So, what is now the role of the Jesus sacrifice today? Unsa may role sa sakripisyo ni Kristo sa atong panahon karon? Sumala pa mahigala sa Hebrews chapter 9 verses 27 and 28 matud pa, as it is appointed for men to die once, but after this judgment, so Christ was offered once to bear the sins of many.
To those who eagerly wait for Him, He will appear a second time, apart from sin, but for salvation. Matod pa mga pinangga ko mga kaigsoon, gikatudlo na alang sa mga tao nga mamatay sila kaisa lang. Mamatay si Kristo sa kaisa lang. Si Kristo mamatay kaisa lang. Ang sunod ana, judgment na. So si Kristo gihalad kaisa lang para sa itong mga sala sa kadaghanang mga tao. Niadtong nagpaabot sa pagbalik ni Kristo, kada nagpaabot sa ikaduhang pag-abot ni Kristo, naglikay sa sala, nangayog pasaylo sa sala, nay-avail sa dugo nga giula ni Kristo sa krus, kining mga tawhanan nakakabot sa kaluwasan. Ang kaluwasan kaigsuonan mao ang pagdawat sa offer ni Kristo, sa sacrifice ni Kristo sa atong panahon karon. Awa na takabot nga si Kristo nagpakamatay sa Kalbaryo sa cross, okay? Pero by faith, if we look back to the cross, balik ta ngadto sa cross mga pinangga ko mga kaigsuonan, atong makitaan nga dunay kaluwasan. Back to the cross. By faith, let's go back to the cross. Dawato na to ang sakripisyo ni Kristo nga giula dito sa cross mga kaigsuonan. O kini gi-explain ni San Pablo nga dunay gitawag og judgment that will take place between the cross and the second coming. Gikan sa cross may kaigsuonan ngadto sa second coming, matud pa ni San Pablo sa bersikulo 27, as it is appointed for men to die once. So, but after this is the judgment. So si Kristo, gikan sa kamatayon ni Kristo, in between sa kamatayon ni Kristo, hatod sa pagbalik ni Kristo, doon ay gitawag og judgment, and that is what we call the cleansing of the sanctuary, being represented by the investigative judgment. So, kana nga judgment mga kaigsuonan, when Jesus comes back, mahuman na ang judgment. Wala na intercessory work. Dili na mo dawat si Kristo intercessory work. Wala na ipagpasaylo sa mga sala. He won't be related to sin at all anymore. Ang dawaton ni Kristo, mauna ang mga tao nga nakapahimulos sa kaluwasan. Okay? Now, every sinner will have already been judged. Ayaw mo pagtugot sa pagbalik ni Kristo, mga kaigsoon, maglinya pa tang tanan kay maghukman ta niya one by one. No. Karon pa lang daan nagpadayon. One by one na tag-atubang sa judgment nga gihimo ni Jesus Christ. Nagsige na tag-atubang sa mga pag-imbestigar. The Holy Spirit is the one convicting us of our sins. Ang Holy Spirit may nagpaila ka nato sa itong mga sala. And what we need to do now is to avail mo-avail ta sa piyansa, mo-avail ta sa blood ni Jesus Christ ngayang gi-offer dito sa Kalbaryo sa cross. This judgment is the second phase of Jesus' ministry. Ang first phase ministry ni Jesus Christ is from the cross to the holy place. Muna yung first phase of the ministry. The second phase of Jesus' ministry is the investigative judgment. The cleansing of the sanctuary according to Leviticus chapter 16 verse 16 and Daniel 8 verse 14. The purpose of these judgments is to prove that God's forgiveness is fair. Ang purpose ni ini nga paghukom mga higala, iyang gustong ipruiba nga ang iyahang pagpasaylo patas mga kaigsunan. Sa diya nga mga records ito sa langit ipang-imbestigaron, pang-tanaw ng mga records, mga book of remembrance, uguban pa, ipakita nga to sa tubangan sa Dios may galang makasing-kasing sa mga katawan, nga diyan na matinaguang mga sala ilahang ipang surrender sa tubangan sa Dios and they will be forgiven. Unless you don't confess your sins. Gawas kundi ka mangayog, pasaylo sa imong mga sala. Higalag mga pinangga ko mga kaigsunan. Sumala pa sa atong makitaan sa record ni Sister Ellen White sa Desire of Ages, chapter 78, page 755, matod pa, dinhi mga kaigsunan, the spotless Son of God hung upon the cross, and all that He endured, the blood drops that flowed from His head, His hands, His feet, the agony that racked His frame, and the unutterable anguish that filled His soul at the hiding of His Father's face, speaks to each child of humanity, declaring, "It is for thee that the Son of God consents to bear this burden of guilt. For thee He spoils the domain of death, and opens the gates of paradise. Who opened blind eyes and called forth the dead to life, offers Himself upon the cross as a sacrifice, and this from love to thee." Matod pa sa Bisaya, ang walay sala nga anak sa Dios, walay buling anak sa Dios, gibitay sa cross. Og milahotay siya sa mga nag-agas nga dugo. Gikan siyang ulo, ngadto siyang kamot, ngadto siyang tiil, ang mga kasakit nga nagtayog sa iyahang kinatibuk ang lawas ug ang dili malitok ng mga pag-antos nga namoy nagpuno siyang kalag nga nagtago sa
dagway siyang amahan gikan kaniya. May nagsulti sa tanang katawhan sa atong kaliwatan karon o may nagdeclare nga kini siya mao ang anak sa Dios. Anak sa Dios nga gipadala aron mo pasan sa atong mga lulan. Siya ang naglaglag sa kamatayon. Iyang giablihan ang ganghaan sa paraiso. Iyang giablihan ang mga buta, ang mata sa mga buta, o gitawag ang mga patay nga mabuhi aron mabanhaw sila, o gi-offer ang iyahang kaugalingon ngadto sa cross isip halad, o kini gitawag og gugma ngadto sa gugma. Kaigsunan, sometimes we cannot understand what is love. If we can understand what is love, then that love from love to love. Okay? From love to love. And that is from love to thee. So paghigugma ngadto kaniya. Kaigsunan, manigingon nga, if Jesus Christ has shed His life for us because of His love, when you say, I love Jesus Christ, why not also we shed our life for Him? Mga pinangga ko, mga kaigsunan, the purpose of Christ's death on the cross is to die for our stead, para sa tuang katungod, sa atong dapit, sa atong pagpakasala. Aron kitang tanan maka-avail sa iyang kamatayon sa cross, then we can be forgiven too. Mapasaylo po ta sa atong mga sala. Okay, mga pinangga ko, mga kisunod sa told you, wala tayo oras, no? Ako na ipabalo ka ninyo nga karong Sabado, di karong adlaw. Kauban ko ninyo din sa Seventh-day Adventist Church sa Datagan, Pagadian City, alang sa special Sabbath Fellowship. Again, wala tayo oras, sa ngalan naman kanimo nga akong kapamilya kan Jesus Christ, nga atong great provider, ako sab inyong kapamilya, og nimo ulipon sa pagwali sa mga balita, Pastor Israel, will you ever the first magayon kanimo, malipayong adlawng igpapaulay.